Tinig ng Katotohanan. Mateo 4:4 nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hello. Kumusta na? Narito na muli tayo sa ating pagsasama para sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. No, ito ang pinakamahalaga sa lahat sa buhay ng tao. Hindi maipagpalit ng mga bagay na nasa sanlibutan ang ating pansin sa salitang ito ng ating Panginoon na sinasabi sa atin, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat ito ang magpapatotoo tungkol sa akin at na kayo ay may buhay na walang hanggan. So, sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay magbibigay ito ng buhay, kaligayahan, kaligtasan, ang ating magiging kapalit ng ating pagtanggap ng karunungan mula sa Diyos tungkol sa kaligtasan. So, ngayon ay pag-aaralan natin itong apat na bahagi ng punto na nakalagay sa John 3:16, no? Tayo ay nakapag-aral na doon sa pag-ibig ng Diyos na inihintulad sa kasintahang lalaki at mga dalaga, 10 dalaga, no? At may iba pa tayong teksto noon na patunay na waray nanliligaw ang Panginoon sa atin. At ayaw niya na ang kanyang maging asawa ay magtaksil. No? Yung kanyang bayan na bilang iglesia ay ayaw ng Diyos na sumali o mag-ukol ng malaking panahon sa sanlibutan. So, ang bigyan natin ng malaking panahon ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos at ang pagsunod nito. Nagbibigay sa atin ng kalakasan sa mga pagsubok na dadating sa atin. No? Yan ang ipinakita halimbawa ni Kristo, mayroong pagtitiis, pagtanggi sa sarili. No? Kaya, iyon ang unang punto, pag-ibig. Pagkatapos ay pag-aaralan din natin yung pananampalataya at tayo ay nakatapos na rin sa huwag mapahamak. Ngayon ay ating pag-aaral yung walang hanggang buhay, kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. No, itong nakapaloob, akala natin simple lang itong tekstong ito, John 3:16. Mahaba ito. Lalo pa, mayroon pa tayong mga naiwan, mga punto sa nilalaman nito. No. Kaya doon sa pananampalataya, makita natin maunawaan natin kung ating babalikan aralan yung itong mga punto dito sa pananampalataya. Maraming mga may sakit na laging tinatanong ni Kristo kung may pananampalataya, ay gagaling sila, gumagaling sila. Kaya pananampalataya, kung may pananampalataya, paniniwala sa salita ng Diyos. At sa Santiago naman, mayroong nakalagay doon na pananampalataya na walang gawa. No, yung hindi mo sinusunod yung salita ng Panginoon. At mayroon ding iglesia o grupo na maliligtas ang tao sa pananampalataya lang. No. Yun ay hindi totoo na sa pananampalataya lang ay maliligtas ang tao. Kundi sinabi sa atin na
may pagsunod, may gawa. Pananampalataya na walang gawa, walang sunod sa Diyos, walang pagsunod ay patay. No. Sabi sa Santiago. No. Ganun ang ibinigay ng halimbawa sa atin. So atin itong basahin, Santiago, itong punto na ating dinaanan noon para matalim talaga sa ating puso't isip, no? Yung nilalaman nito na yung pananampalataya ay na walang gawa ay patay, no? Sabi dito sa Santiago, ang ganito, Santiago 2:18-19. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako ay mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na hiwalay sa mga gawa. Yung may utos ang Panginoon, kaya nga pananampalatayang hiningi, hindi naman sinusunod. Lalo na yung kautusan. Pananampalataya na hiwalay sa gawa. Kailangan yung pananampalataya hindi hiwalay doon sa sinasabi ng Panginoon. Lalo na sa kautusan, 10 utos. O may mga taong may pananampalataya pero sasabihin yung kautusan, 10 utos sa Israel lamang yan. At saka hindi na yun umiiral ngayon. Hiwalay sa gawa, sa pananampalataya. Ayan. Sabi sa atin, ulitin natin, sasabihin ng isa, tao, Santiago 2:18-19. Ikaw ay mayroong pananampalataya at ako ay mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya hiwalay sa gawa. At ako na sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakikita sa iyo ang aking pananampalataya. Ayan, sabi ni Santiago, ang pananampalataya ay hindi hiwalay, gagawin mo yung sinasabi ng Panginoon. Pero kung hiwalay, for example, yung mababasa talaga na ang panginin ay ikapitong araw at Sabat, iyan talaga Sabado kahit sa diksyonary. Ay ngayon, hiwalay naman at ang ginagawa ng iba, Linggo. Hindi yung tatanggapin, yun ang tinatawag na patay. Kahit anong gawin mo ng pagdalangin, ano mong gawing paglilingkod, magawa kang mabuti, hindi tatanggapin ng Panginoon. Kaya nga yung mga taong na nagsabi doon sa Mateo 7:21, 22, 23, ang sabi ay nagreklamo, Panginoon, kami na may gumawa ng mabuti, nagpalayas kami ng demonyo. Nangaral kami. At sabi sa 23, magsilayo kayo, kayong manggagawa ng katampaslasanan. Hiwalay sa gawa. Yun ang punto nung naiwan natin doon sa pananampalataya. Kaya, sa 19, ikaw ay sumasampalataya na isang Diyos. Tama, maraming mga naniwala, isa lang ang Diyos. Nananampalataya. Yan. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisimpalataya at nagsisipanginig. Sumasampalataya, nanginginig pa dahil sa kanyang paniniwala na mayroong Diyos talaga, hindi pwede yung kanilang mga pandaraya. Kaya, nanginginig. Ayan. Tayo nga ay may pananampalataya, hindi pa nga nanginginig. Ayan. Ngayon, kung tama, ang pananampalataya ay makapagliligtas at ang demonyo ay nananampalataya. Sangayon dito sa ating binasa, ay maliligtas din ang demonyo. Kung yun ang pagbabasihan na ang pananampalataya ay siyang saliga ng kaligtasan. May katambal. Pananampalatayang may gawa. Pagsunod sa Panginoon. Kaya malinaw na makikita natin na sinabing ang mga demonyo ay nananampalataya. Kung nananampalataya ang demonyo at ang sabi ng ibang tao, may grupo na sabi pananampalataya lang, maliligtas tayo, ay kasama rin sa kaligtasan ng demonyo.
Samantalang maraming mababasa na sa Satanas ay mayroong hangganan na ibubulid sa dagat-dagatang apoy sa huli. Ay di makakasama yung mga ganun ang paniniwala na manampalataya lang at maliligtas. May gawa. Ayan. So, yun ang puntong naiwan natin doon sa pananampalataya. Tapos, tinalakay natin yung huwag mapahamak. Ito sinundan ito. Dahil ito'y 4, ito sinundan na kung sasampalataya ka, ibig sabihin ng Panginoon ay hindi ka mapapahamak. Walang kapahamakan. Kaya sabi sa 1:3:16. ang sino man sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito pag-aaralan natin itong may buhay na walang hanggan. Pero atin munang ididiin yung punto na ating tinalakay para maalaala at huwag makalimutan. Huwag mapahamak. Bakit napahamak si Batyadan? Ang pagkapahamak nila ay nagkaroon sila ng kamatayan. Napahamak. Napahamak sila. Maganda ang tayo nila sa Eden. Maraming pagkain, mga prutas. Nang sila'y magkasala, ay nawala. Pinalabas sila sa Eden. Napahamak. Kaya kung gusto natin huwag mapahamak, ay tayo ay maniwala sa Diyos sa kanyang sinasabi. Yun ang tunay na pananampalataya. Si Adan, si Eva, walang hindi na napalataya sa punto na sinabi ni Satanas na hindi kayo mamamatay. Kahit sinabi ng Diyos na pag kumain kayo ng bunga ng punong aking pinagbabawal, ay mamamatay kayo. Kaya namatay sila. Sana kung buhay sila, pwede natin siyang lang makumbida. Wala na. Umidad lang si Adan ng 930. Si Iba, walang record. Pero si Adan ay 930. Namatay. Kung hindi sila nagkasala, walang kamatayan ang tao. Kaya ang kasalanan ay siyang nagbibigay sa atin ng pagkapahamak. Ano yung kasalanan? Sa Roma 6:23, sabi sa atin dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan, namatay sila Iba ni Adan. Dapat wala silang walang hanggang buhay, hindi sila mamamatay. At mayroon silang damit ng kaluwalhatian dahil sa kasalanan yung minaliit nila ay nawala yung liwanag na nagtatabon sa kanilang katawan. Nung umalis yun, nagkakitaan sila ng kanilang nawala na yung damit ng kalatian, naghanap sila ng dahon. At siya nilang tinapi. Ngayon, kaya yung kasalanan ay nagpapahamak. Ayan. Kaya tayo ay binabalaan dahil sa pag-ibig ng Diyos, pumunta siya dito para ipaalam at bigyan tayo ng halimbawa mga aral ni Kristo, kaya siya nagkataong tao para sa ating kaligtasan. May tiisin, may pagtitigil sa sarili sa mga ayaw ng Panginoon. Kaya hindi tayo mapapahamak kung yung pananampalataya natin ay sang-ayon sa sinasabi ng ating Panginoon. So dito na tayo sa walang hanggang buhay. Ito na rin gantimpala. Pagka nasunod natin na karapat-dapat tayo sa kasalan, kasintahang babae, kasintahang lalaki. Darating, naghihintay yung 10 dalaga, pero pinakita doon na hindi lahat maliligtas. Hindi lahat makakasama sa kasalan. Sapagkat may sinasabi na hindi nakadangit kasalan. At yung kanilang ilaw, yung langis na nagpapalingas doon ay namamatay. Yung espiritu ng pagsunod, yung pagsisikap ay yung nawala na magsunod sa Panginoon. Ayan. Magagandang mga punto nito sa John 3:16.
No? Lagi natin itong subaybayan. Lagi nating pag-aralan ang buong Biblia. Sabi sa atin sa walang hanggang buhay, ganito sabi sa atin, 1:14, tapos ay 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Si Kristo ang may hawak ng buhay. Siya ang may-ari ng buhay ng tao. Kaya nga sa paglalang, ay kasama siya doon na sabi ay lalangin natin ang tao. Siya yung may dala ng buhay na ibibigay sa atin. Yung buhay natin, hiram. No? Tapos, pag tayo'y nakasunod at mabuti tayong manghiram, sinusunod natin, maganda ang ating paggamit sa buhay, bagaman mawala ito at may kamatayan dahil sa kasalanan, ay isusulit. Isusulit yung buhay na ating hiniram. Kaya makakasama sa kaligtasan pagdating ng ating Panginoon. So yan, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. So, sa kanyang salita lang, sa kanyang pananampalataya natin sa kanyang salita, tayo magkakaroon ng buhay, gagawin natin yung sinasabi ng ating Panginoon. Yung isang punto doon sa lumpo, no? Sinabi, magtindig ka, buhatin mo ang higaan mo. O hindi na sinabi ng lumpo, Panginoon, kung ako ay iyong pagagalingin, ay ako ay lalakad. Hindi, basta pag sabing tumindig ka, nagsikap siya tumindig at nakatindig. Binuhat niya yung kanyang higaan. Yung mga punto gano'n ng pananampalataya na sinusunod yung sinasabi ng Panginoong Jesus na siya yung may buhay. Kaya walang dapat na labagin. Katulad ni Adan at iba, naglabag sila sa utos na huwag kang kakain. Kaya yung huwag, sa Ten Commandments, karamihan do'y huwag, ay kailangan ay sundin. No? Para tayo ay magkaroon ng buhay. At saka yun, nung iabot ng kay Moises yung 10 utos, ay sinabi roon sa gawa, no? Sabi sa gawa na ito ay aral ng buhay. No? Sa gawa, sabi sa atin, sa 7:38, no? Sabi sa atin na ganito, nung iisa pa ang iglesia, nasa ilang, nadaanan natin itong teksto ito pag-aaral, mabuti na aalaala natin ito. Sabi sa atin, ito yaong naroon sa iglesia sa ilang. Wala pang nakarecord na mga mayroong iglesia na iba. Yung Israel na pinangako ng Panginoon si Abraham at dumami nga kahit matatanda na yung mag-asawa. Ganyan mapagkakatiwalaan ang salita ng Diyos. No? At dapat nga saliksikin natin, saliksikin ninyo. Hindi sinabing saliksikin ng mga pastor ang Biblia ang salita ng Diyos, kundi ninyo lahat dapat ay mag-aral para huwag madaya. Katulad nung mag-asawa nga. Yun ang nakapagpapahamak. Ayan. Sabi sa atin, ulitin natin, 7:38 ng mga gawa. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang. No? Iglesia ang pinag-uusapan. Nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. Yung bundok ng Sinai, doon inabot yung 10 Commandments. Inabot kay Moises ng Diyos. Kasama ang ating magulang, yung una pang mga Israel, na siyang nagsitanggap ng aral na buhay. Aral ng buhay upang ibigay sa atin. Kaya nga, sabi sa huli doon sa John 3:16, huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay. No?
magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung utos, pag nilabag mo yun na kasama ang gawa sa pananampalataya, ay yun ang magbibigay sa atin ng buhay. Kaya nga sabi ni Santiago, ang matisod sa isa, makasalanan sa lahat. Nasunod mo yung siyam, tapos yung isa nilabag mo, wala nang kwenta yung siyam. Masilan ang Diyos sa kasalanan. Si Adan, iba ay maliit lang, di ba? Tapos hindi na sinabi ng Panginoon, o sige, isa pa lang, kunti lang naman yung ginawa mo. O sa sunod na bigyan pa ng pagkakataon. Hindi na binigyan ng Panginoon dahil ang Diyos masilan sa kasalanan. Yan ay marumi. Marumi sa sansinukob. Kaya ay dapat iwasan ng tao yung kasalanan. Maging maliit man yan na kasalanan. Ayan. Kaya sabi, para tayo mabigyan ng buhay na walang hanggan, ay sabi sa atin, yung 10 utos na iniabot kay Moses sa bundok ng Sinai noong ating unang mga Israel, magulang, ay sabi, ang ating magulang ay siyang nagsitanggap ng aral ng buhay. Aral ng buhay at aral na buhay, okay lang, pareho lang yun, upang ibigay sa atin. Kailan yun sa atin? Itong atin dinatna ng katapusan ng panahon. Ito na yung bibigay sa atin. Kaya maraming nangangaral na ngayon. Kaya lang marami din ang hindi tatanggapin. Dahil nga sa hindi pagsunod ng tama. Mayroong gusto lang na inaayunan sa salita ng Diyos, mayroon namang hindi tinatanggap. Kaya makikita mo, marami ang debate. Ay, debate na debate. Pareho lang naman sila na hindi na tama. No. Lalo na yung dinaanan nating pag-aaral na pagka-Diyos ni Kristo. 2 part yun. Part 1, part 2. No. Kung inyong nasa YouTube yan, yung i-repeat ibalik na pag-aaral, makita ninyo na maraming nagtatalo na Diyos si Kristo at mayroon ding tao si Kristo. Kaya yung naniniwala, tao lang si Kristo, ay kawa-awa. Ang dami pa man din ng mga membro niya dahil nadali ang pagsunod, kaya maluang na pintuan o maluang na patakaran ng iglesia yan, pumasok ka lang, iglesia ni Kristo, lahat namang nananampalataya, si Kristo ang tinatawag. Sabi ni Kristo sa Mateo 24, bahagi yan ng palatandaan ng pagkatapusan ng sanlibutan. No? Marami ang mag-ingat kayo sapagat maraming magsisiparito sa aking pangalan, magsasabi ako ang Kristo. Maraming magsasabi, lahat sabi, si Kristo ang aming sinasamba. Pero nagkuha pa ng ibang pangulo na nakasapaw kay Kristo. Hindi totoo si Kristo ang kanilang sinusunod sapagkat nakuha pa sila ng pangulo na mag-aakay sa kanilang iglesia. Kaya malinaw na makikita natin yung tunay, yung katotohanan, na yung nagbigay ng aral, yung aral ng buhay, ay iniabot kay Moses yung 10 Commandments. Pero yan ay kung mag-aaral po natin, palalalim natin sa mga sunod na pagkakataon, hindi lang yan 10, marami yan kaakibat. No? Yan ay may mabasa sa Usias na yan ay 10,000. Yung 10, 10,000. Kaya, sabi ng propeta, ay sa 10 utos, ay marami pang pag-aaralan sa langit. Lalo na yung pagtubos. No? Pagtubos ni Kristo. Pag-aaralan pa yan ang mga naligtas. Marami pang matutuklasan nating liwanag pag nandun na tayo naligtas, naroon tayo sa langit. Ayan, ganyan o. Kaya dapat tayo huwag mapahamak. Iwasan natin ang kasalanan. At ano sabi? Sa atin, sa Isaiah 24:5, ganito ang sinabi. Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga nananahanan doon, sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan.
Isaiah 24:5. Nadumihan. Kaya nga, ito ay lilinisin sa pamamagitan ng apoy. At inialok ng Diyos itong buhay na walang hanggan na tayo makasama doon. No? Kaya siya ay, ganyan na lang ang pagmamahal niya sa atin, pag-ibig. No? Kaya ito yung napakagandang babala sa atin. Marumi na ang lupa. No? Puno ng kasalanan. Ang lupa naman ay nadumihan. Sa ilalim ng mga nanahanan doon, dito tayo nakatahan, kasama tayo. Pero kahit tayo nagkakasala, lahat ng tao nagkakasala, huwag lang tayong mawili na magandahan na tayo sa kasalanan. Yung nasisiyahan na tayo. May mga taong nagkakasala, lahat tayo, pati ako, ganyan, ay huwag mo lamang yung hihingi mo ng tawad, patatawarin ka ng Panginoon. Kahit ngayon tulisan, nakasama ni Kristo sa krus. No? Tulisan yun. Ay, sabi ng tulisan, sama mo ako, Panginoon, sa paraiso pagdating mo doon. Katotohanan sinabi ko sa iyo, kakasamahin kita sa paraiso. Pinatawad. Huwag kayong matakot, malaki ang inyong kasalanan. No? Magsisi, magbagong buhay. Kailangan ay ipanganak na muli. No? Sabi sa atin ng Biblia, maliban na kayo'y maging tulad sa maliit na bata, ay hindi kayo magkakaroon, hindi niyo makikita ang kaharian ng langit. Hindi kayo makakarating doon. No. Yan ay mabasa natin sa Mateo 18, talatang 3, kung hindi ako nagkakamali. No. Bumalik sa maliit na bata. Yung ugali ng bata, hindi mapagtanim, hindi magagalitin. Ayan. Hindi mapaghiganti. Ganun ang bata. Walang bata na maliit na ninigarilyo. Walang bata na nagiinom. No. Naglalasing. Yung ganung ugali. Kaya, nung sawayin ng mga apostol, yung mga bata, para nakakagulo ang isip nila, nakakagulo sa pagngangaral ni Kristo, ay huwag daw pabayaan ang mga bata, huwag ilayo. Sapagkat ganyan, nararapat sa mga bata sa kanilang likas ang kaharian ng Diyos. Magbagong buhay na tayo. May konting panahon na lang, andyan na yung mga gira. No? Andyan na yung mga problema sa sanlibutan, kalamidad. Lahat sa nakikita sa YouTube, mga tsunami, mga baha, lahat. Andyan na. Yung bahagyan ng palatandaan, kasama niyang, ang number 1 niya na sa palatandaan, yung pagdami ng reliyon. Kaya nga, yung iabot yung 10 utos, iisa ang iglesia. At napag-aralan din natin noon na iyon ay dudugtong ka lang sa iglesia yun. Inihanin tulad sa puno. No na, ikaw ay dudugsong, sanga, ulibong ligaw. Hindi tunay na ulibo. Ang tunay na ulibo, sangayon sa 11 ng Roma, 16 hanggang 18. Pagdating sa 18, sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo, sinabi sa Panginoon, ay huwag kang magpapalalo sapagkat ikaw ay sanga. Hindi ikaw nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa sanga. Ibig sabihin, huwag kang magmamarunong ng iyong gagawin, kundi magpaubaya tulad sa sanga na nakapaubaya at ang puno, kung ano ang likas nun, kung ano ang dagta, siya ring likas nung dudugtong. Bakit kaiba? Yung iba, sapagkat ihula ni Kristo, marami ang magpaparito sa aking pangalan, ililigaw ang marami. Kaya mula nung taong 321, binago ni Constantino ang linggo, ay siya nang inadapt ng mga tao, karamihan linggo. Pero sila kahit linggo, nag-aaway-away. No? Hindi yung nag-aaway-away. Debate. Yung gusto lang nilang talata o gusto mo sabihin, yun. Yun namang isa, ayaw pumayag. Ipapayag. Kaya halos nagkakagulo, parang boxing. Tuwan-tuwa naman ang mga tao. No? Yun ang kinawiwilihan. Hindi alam ay
katotohanan ang dapat nating hanapin. Ayan. Sabi sa atin, si Kristo yung may dala ng buhay. Ano? Sabi naman sa Mateo 19, 29 hanggang 30. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Ano ibig sabihin? Iiwan daw. Ayan. Ang ibig sabihin nito, Dabi, at bawat mag-iwan ng bahay. Yung bahay, kung minsan nakakahadlang sa pagsunod mo. No, ayaw mong iwanan yung bahay kahit mayroong pagsamba ay baka nakawan, ganon. Maganda, naroon na naisip mo, ganda ng bahay ko. Dapat iwanan yan, hindi makakahadlang. Hindi iwanan na literal, kundi ibig sabihin, huwag makakahadlang sa iyong pagsunod sa Panginoon. Oh, ang bahay. At sabi pa sa atin, o mga kapatid na lalaki, kung minsan ay may dati na tayo reliyon, bakit lipat-lipat ka pa? Oh, yan, Kaya, iwanan mo yan, huwag mo yan paniwalaan. Mayroong mga pagsubok, mayroong hadlang sa pagsunod sa Diyos na makamta natin yung buhay na walang hanggan. Maraming tinik, katulad ng dinanas si Kristo sa kanyang buhay bilang tayong tao, marami rin tayong mga pagsubok na dadaanin. Maraming mga hadlang sa daan, kahit magulang, binabanggit dito. Bahay o kapatid na lalaki o kapatid na babae. Kung minsan, nagkakasira na sa iisang bahay. Dahil ayaw nang magbago. Samantalang kinamulatan, iniisip nila, kinamulatan ay ang linggo. Hindi naman yan yung original. Kung aatras ka ng taon, ay 4,000 na nakaraan na taon mula kay Adan hanggang sa pag-declare ni Constantino ng linggo, binago niya at may hula niyan. Tapos, akala ko rin noon, kinagisnan ko rin, ay ang linggo ang original. Yang pangili na linggo. So, sa aking pag-aaral, salamat sa Panginoon, nakita ko na hindi linggo ang pangilin sapagkat hindi yan binanal. Hindi binasbasan. Kaya, hindi ka dapat pahadlang. Kahit sino, lalaki, babae, o kapatid mo yon, ama o ina. Sabi sa 29, Mateo 19:29, mga kapatid na babae o ama o ina, o mga anak, minsan mga anak mo, hahadlang sa iyo, o mga lupa. Ayan, dahil sa aking pangalan, kalalagwanan yan, huwag makahadlang. Para tatanggap ng tig-100, tig-timpala, magsisipagmana ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ay hindi mo na intindihin yung iisipin mo yung ito ang gusto ko pero marami huwag na dyan. Hindi naman yung kinamulatan natin. Meron na tayo reliyon. Samantalang hindi naman yun yung original na itinayo ni Kristo sapagkat walang iniutos si Kristo na magtayo kayo ng sarili ninyong iglesia. Ang kondisyon kakabit, dudugtong doon sa original na may aral ng buhay. Yan ang gusto ng Panginoon. Ayan. Sabi sa 30, datapat maraming mga una na mga huhuli at ang mga huli ay mga uuna. Ano ibig sabihin? Marami ng matanda na nananampalataya. Yung pala huling-huli, hindi pala naman yun ang totoo. Kaya nahuli tuloy. Samantalang naakuha pa ng mga ibang kabataan kahit karandaan na sumunod sa utos ng Diyos na may aral ng buhay.
Ayan. Kaya yun ang ipinahiwatig sa atin ng Panginoon. Dito sa aklat ng ito ay nakalagay din ang sa Mateo 25:46, at ang mga ito'y nagpaparoon sa walang hanggang kaparusahan. Yung ayaw. No? Ang mga ito'y mapapapunta o mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapwat ang mga matuwid, yung naniwala, sumunod sa pananampalatayang may gawa, ay sa walang hanggang buhay. Walang hanggang buhay ang pangako. No? Wala nang kamatayan. Yung kabataan na edad 32, 33 nang mamatay si Kristo, yun magiging balance ang katawan ng tao sa pagkabuhay na maguli. Mayroong buhay naman na nadatnan, hindi na magdadaan ng kamatayan. Ayan. So, kaya kawawa yung mga taong papaparoon sa walang hanggang kaparusahan, hanggang matunaw ang katawan doon sa impyerno, ay ito ang kanilang mapapala. Datapat ang mga matuwid, yung nagsunod talaga, no? Ay sa walang hanggang buhay. So, mga pangako ng Diyos na huwag nating sayangin. Ano bang mapapala natin dito sa mundo? No? Sabi sa atin, malimit ay pinahalagahan ng tao ang sanlibutan na ayaw naman ng Panginoon na nadaanan natin na yan sanlibutan ay pangangalo niya yung mga gawa ng sanlibutan. No? Katulad niyang kita ng mata, sabi sa atin, mga kapalaluan, mga bisyo, lahat ay yan ay tinatawag na pangangalo niya doon sa unang topic natin na kasalan. You know, pinakita ng Diyos ang pag-ibig sa atin. Yan. So, patuloy tayo sa ating pag-aaral. Sa Lucas 18:18, sabi sa atin, hindahan-dahanin lang natin ang pag-aaral sapagkat ito'y inihambing sa pagkain. Mateo 4:4. Sa tinapay, mabubuhay ang tao, kundi siya mabubuhay sa salita ng Diyos mula sa kanyang mga bibig. Ayan. Kaya, sa ating pag-aaral, kailangan himay-himay. No, huwag tayong maging mabilis. Kunin natin ang bawat punto ng salita ng Panginoon. No? Kaya, ito'y kailangan na kung paano kumain ang tao sa literal na pagkain, minumuya niya, ninanamnam yung lasa ng pagkain. No? Para yung sustansya ay mapasama sa dugo niya, yun nagbibigay kalakasan, nagpapalaki sa mga bata, at nagbibigay ng kwan sa atin, lalo sa mga tatanda, nagiging malakas dahil sa pagkain. Kaya, minunguya, no? Ninanamnam. Gayon din ang salita ng Diyos, ninanamnam. No? Mayroon ba namang kumakain na pagsubo ay lumod na lang ng lumod? Wala lasa yun. Hindi mo mananamnam. Kaya, kailangan natin himay-himayin ang salita ng Panginoon na magbibigay sa atin ng inspirasyon sa ating isip, sa ating katawan, diwa, na sabi sa Kawikaan, mahigit pa ito sa mga rubi, sa ginto, ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi sa atin kanina, doon sa Gawa 7:38, ay naaral ng buhay para ibigay sa atin. Kaya bawat salita ay mahalaga sa Panginoon. No? Yan. Kaya itong Lucas na ating babasahin, 18, at tinanong siya ng isang pinuno na sinabi, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng buhay ng walang hanggang buhay?" Ayan. Interesado siya sa pangangaral ni Kristo na lagi niya sinasabi na kayo may kaligtasan at may buhay na walang hanggan. Kaya yung pinuno na yun ay siya ay mayaman. No? Tapos sagot ni Kristo sa 19,
At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ako tinatanong na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. No? Dahil siya nasa katawang tao, sinasabi niya, yung Diyos. No? Pero Diyos yan, ang katawang tao. Ang Diyos lamang. Sabi sa 20, talastas mo ang utos. Huwag kang mangangalo niya. Oh. Yung tanong nung pinuno, ang sagot ni Kristo, hindi ba alam mo ang kautusan? No. Alam mo, utos. Sabi, dahil yung Israel din yung pinuno na yun. Sabi, talastas mo ang utos, sabi sa 20. Huwag kang mangangalo niya. Inisa-isa yung 10 utos. Huwag kang pumatay. Huwag kang magnakaw. Huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Ibig sabihin ay huwag kang sinungaling. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At ina. 21. At sinabi niya, sabi ng pinuno, ginanap ko ng lahat ng mga bagay na ito, buhat pa sa aking pagkabata. Yung sinasabi mo, Panginoon, ay sinusunod ko yan. Ayan. Tapos, mula pa ng aking pagkabata. Sabi sa 22. At nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod sa akin. Ayan. Mayaman siya. Nagiging sagabal sa kanyang pagsunod ang kanyang kayamanan, salapi. No, kaya yung salapi, sabi sa Timoteo, ay siyang ugat ng kasamaan. No. Akala ng iba, dinidiyos na ng iba ang kayamanan. No. Kaya sabi niya doon sa isang talata, mahirap makapasok ang mayaman sa kaharian ng langit. So, aanin mo pati yung kayamanan, paggulo na. Katulad yan, pataas na pataas ang gasolina. Tapos, pag nag-igting na talaga ang gera, wala nang magde-deliver ng gasolina, paano patatakbo ang mga sasakyan? Sa bansa, mahigit doon sa nandun yung pisto na sila nang gagalingan nun, dahil dito sa atin, dinideliveran na tayo para ipagbili. Wala. Ngayon, mahal na. Umabot na ng kulang-kulang na 100 ang 1 litro dito. Kaya, 80 mahigit. Ayan. Kaya, ang sabi ng Panginoon, at nang marinig ni Jesus, ay sinabi sa kanya, doon sa pinuno, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Pagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Ayan. Nagiging hadlang sa kanya sa pagsunod. Gumagawa nga siya, no? Yan ay katulad nung binanggit nating Mateo 7:21, 22-23, sabi, Panginoon, nangaral din kami. Nagawa ng mabuti. Sabi sa 23 Mateo, magsilayo kayong manggagawa ng katampalasanan. Ang ugali pala nito, ng pinunong ito, maramot. Gusto lang niya, kaya yumayaman, kabig ng kabig. Walang tulak. Hindi siya matulungin. Hindi siya namimigay sa mga dukha. No? At naging hadlang sa kanya ang hindi pagsunod sa Diyos. Samantalang sabi ng Panginoon, magtipon kayo ng kayamanan sa langit. Doon wala nang magnanakaw. O kayo rito sa lupa magtipon. So, may talata niyan na sinabi Mateo 5:19 at 20. Huwag kayong magtipon ng kayamanan. At pag wala nga ng gasolina, sabi natin, wala nang pabrika,
wala nang mga grocery, anin mo pa yan. Mga ngalat na lang yan, ginto, pilak, sabi sa pasyon. No? Ginto at pilak para parang matutunaw. Walang kabuluhan. Yan. Tapos, iniingat-ingatan. Gusto magparami, mandadaya pa. Dahil nung mababasa tayo na inilit nila yung kanilang pagtrabaho, sabi sa Santiago, no, na dumadaing. Gusto nila ang patrabaho mura, no, kahit mahal na bilihin para hindi mabawasan maigi ang kanilang mga kayamanan tulad nitong pinuno na ito. Ayan. Kaya siya ay umalis, sabi rito. Lucas 18:23. Datapat nang marinig niya ang bagay na ito. Alin yung narinig niya? Sabi, sige, pumunta ka sa kwan, sabi sa 22. Sa isang mayroon ka pang kulang, isang bagay pang kulang sa iyo, sinunod mo nga, hindi ka papatay, hindi mga niya. Ang kailangan sa iyo ay ipagbili mo yung lahat mong tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pumarito ka, sumunod ka. Datapat ng marinig niya ang bagay na ito sa 23 ay namanglaw, nalubha, sapagkat siya ay totoong mayaman. So, hindi lang pala pinuno, kundi mayaman pa. No? Ano ang sabi? Sabi rito, datapwat nang marinig niya ang bagay na ito, siya ay namanglaw, nalubha. Nalungkot. Ayaw niyang gawin, sinabi ng Panginoon na tumulong ka sa kapwa mo, sa mga dukha. Marami naman yung kayamanan mo kung ang ibig sabihin na manawid naman ipagbili mo at bigyan mo ang mga dukha. Ano? Kaya sabi, namanglaw. At sabi, at sa pagmamasid sa kanya ni Jesus, sa 24, ay sinabi, pagkahirap-hirap makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Hadlang, kahit mayroon pa, gusto ay madagdagan pa, kahit marami na. Walang kontento, kahit marami ng negosyo, dagdag pa. Wala nang panahon para sa Diyos na mag-aral, manalangin, at ipangaral, sabi ng Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo. Wala na yun. Nasa sanlibutan na lang. Pero ano sabi sa 2 Pedro 3:10? Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalimitan ay mapupugnaw sa matinding init. At ang mga bagay sa lupa ay mapaparang at mga susunog. Kung ano yung pera na yan, bago mangyari yun, maghihirap muna. Wala ka nang mabibili. Darating ang panahon, wala nang mabibili. Kasabay pa niyan sa mga gira ay ang kalamidad. Sabay-sabay pa yan. Tapos, gira. Tapos ano pa? Away ng espiritual sa relihiyon, debate. Yan ang palatandaan. Kaya yung mga mayaman ay mahirap makapasok. Isa pang totoo sa Mateo 16:26 para sa mga mayaman. Mateo 16:26. Ayan. Sabi sa atin ng ganito. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan? O sige, dahil sa kayamanan mo, dumami. Sa iyo na yung magagawa mo anong gusto mong bilhin. Kahit buong sanlibutan. Ayan. Sapagkat ano ang pakikinabangin? 26. Ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay?
o ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay. Wala. Walang ibang katumbas. Hindi mo yan mabibili ang buhay. Ang kaligtasan, hindi mabibili sa pamagitan ng salapi o ng kayamanan. Yan. Yan ay mabibili lamang sa pamamagitan ng kapalit ay pagbibigay ng iyong puso sa Diyos. No? Pagsunod. Diyan mo lang makakamtan ang kaligtasan. Ang mga bagay dito sa lupa ay parang matutunaw. Pati ang tao na hindi sumusunod. Pangako ng Diyos sa susunod, sila ay mabubuhayin galing sa libingan at may buhay naman na hindi na mamamatay. Ganyan. Napakaganda ng mga inialok ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang pag-ibig, inaaralan tayo na luminaw ang ating isipan, karunungan na maabot natin yung kaligtasan. Marami siyang mga paghahambing katulad ng kasalan. No, kasalan. Yang una, ang kasalan ay pag ang kinakasal ay kailangan ay nakabihis. No? Nakadamit na puti. Lino. Ayan. Basahin natin sa Apokalipsis. Tayo ay pakakasalan ni Kristo. Kaya yung unang bahagi ng John 3:16 ay tungkol sa pag-iibigan, kasalan. No? Nabanggit natin ito noon ay ating babanggitin ulit. Dahil sa sinabi ng Panginoon, anong pakinabang mayroon sa sanlibutan ito? No? Kung mawala naman ang iyong buhay. Ito ang kaapaghandaan natin, yung ating likas karakter. Dahil haharap tayo sa kasalan. Ayan. Meron pa tayong kanting na oras. Sabi sa atin sa Apokalipsis 19:7. No, 19:7 at 8. Tayo'y mga galak. Tayo'y mga sayang mainam. At siya'y ating lulhatiin. Sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahanda na. So, napag-aralan natin na yung asawa o babae ay iglesia. No? Kaya yung 10 dalaga, mga iglesia yon. At sabi ay, naghihintay sila dadating ang kasintahang lalaki. Sabi rito sa akin, mayroong kasalan. Ibig sabihin ng kasalan, pagsasama na ng Panginoon sa walang hanggang buhay. Katulad ng mapag-asawa sa libutan, magsasama na sila hanggang kamatayan. Masaya sila kung ilang taon sila magsasama. Kinuha din niya yung pagsasama, yung masayang pag-asawahan, masaya, yung walang pagtataksilan, ay kinuha niya. Pero ang kaibahan sa kanya, wala nang hanggan. Yun lang pag-iibigan ang kinuha ng Panginoong ehemplo sa atin. Kaya, napakaganda. Napakarami pa na ating pag-aaralang magbibigay inspirasyon sa atin sa mga haharapin pa nating araw dahil bago man lang mahuli ang lahat, makaunawa ang mga tao na maligtas. Wala nang ibang panahon. So, yung mga kayamanan ay nagiging hadlang. At sabi kanina, anak, kapatid, magulang, ama, ay kailangan daw ay mag-iwan. Ibig sabihin ay, huwag mong intindihin yan. Patuloy mo na maabot yung walang hanggang buhay. So, hindi na napayag ang ating oras. Kaya, sa susunod na muli ng ating pag-aaral, ay marami pa tayong makapagbibigay sa atin ng inspirasyon dahil sa pag-ibig ng Diyos na ating maunawaan ang kahalagahan ng Kanyang inialok sa ating kaligtasan. So, sana patuloy tayo at hanggang sa muli nating pagkita. Maraming salamat sa lahat sa inyong panonood at dito na lamang tayo. Hanggang muli, God bless at dalangin ko ito sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen.